Magkano po ang sweldo ng isang bukal? Magandang umaga po sa lahat ng ating followers at saka sa lahat po ng nakasubaybay dito sa Ask Me Anything or AMA. Para po dun sa katanungan kung magkano ang sweldo ng isang bukal. So it varies po although lahat sila ay salary grade 26. Pero depende yan sa step increment. Pero basically sabihin po natin, ako in my experience po, ang sweldo ko nung ako ay bukal, net na po ito, sabihin natin 110,000. Kada buwan. Kaya yung iba po nagtatanong bakit ang sweldo ng bukal ay ganito lamang pero gumagastos ng sobrang laki. Let's say for example, pagka may bukal na kumandidato at gumastos ng 5 milyon, nakakapagtaka nga naman po yun, di ba? Kasi kung iisipin po natin, sa isang buwan ay sabihin na natin 100,000. So sa isang taon, yan ay 1.2 million. At sa loob ng 3 taon kung saan ang isang bukal ay sa isang termito ay binubuo ng 3 taon, ayan po ay 3.6 million pesos. So kung ang bukal ay gagastos ng 5 milyon, magtataka tayo kung saan niya babawiin po yung higit doon sa sweldo na kanyang matatamo sa loob ng 3 taon. Kung 3.6 million at 5 million ang ginastos niya, so 1.4 million ang difference. So medyo nakakapagtaka nga po. Kaya nga lagi nating sinasabi, kung ang isang politiko ay gumagastos na sa panahon ng eleksyon, yung iba nga hindi lang sa panahon ng eleksyon mga taon pa bago eleksyon gumagastos na po talaga. Magtaka tayo kung saan po nila babawiin yon. Kaya kong sabihin sa inyo, nung ako ay kumandidatong bukal at yung mga kasamahan kong kandidato, kami po ay nagpapayabangan kung sino ang pinakamaliit ang ginastos sa amin. Kasi tayo po ay naniniwala na ang mga kalalawigan natin dito sa Aurora, ang mga butante po natin dito sa Aurora ay hindi po nabibili ng pera. Matatalino po ang ating mga kalalawigan. Ang una-una isipin po niyan, syempre, merong kakaiba. Kung ikaw ay gagastos ng milyon-milyon, ano ang gagawin mo doon sa loob ng Provincial Government of Aurora? May mga naririnig ako na mga style po ng iba, syempre, siguro yung ibang politiko, mga elected officials, ang gagawin, magta-travel, magkiklaim ng tinatawag na TEB. Pero ang totoo, nasa bahay lamang nila, hindi naman nagta-travel. Isa yan po sa mga nakikita nating pwedeng paraan kung paano sila bumabawi doon sa kanilang mga nagastos. At isa pa po, pagka may mga kandidatong bukal na magsasabi na pag sila ay nanalo, ipapagawa nila yung ganito, sila ay magpapatayo ng ganitong gusali, sila ay magpapasemento ng mga kalsada, medyo mag-isip po tayo doon sa ganong kandidato sapagkat taliwas po yan doon sa kapangyarihan ng bukal. Trabaho ng bukal ay unang-una gumawa po ng mga ordinansa at resolution. Kaya inuulit ko sa lahat po ng ating mga kalalawigan, tingnan po natin, suriin natin ng maigi ang mga kandidato. Wag ho tayong titingin sa pera, kundi doon sa kanilang kakayanan at higit sa lahat doon sa kanilang intensyon at sa kanilang puso sa paglilingkod. Para po sa kaalaman ng mga botante, ano naman po ang mga advokasya ng mga kasamahan ninyong bukal?